Tingnan natin ang ating isda, guys. So, ilalagay na natin yung ating kangkong. Hello guys, ayan, bago lang ako dating galing sa labas. Sa aking garden, nag-harvest ako ng kangkong guys. Ayan, ang tataba nila. Ayan. Then, dumaan na rin ako sa aking tanim na mga sibuyas. Dahon, kumuha na rin ako konti para sa ating ulam. Magluto ako ng sinabawang isda. So, ito yung isda natin. Ayan. Then, meron tayong kamatis at sibuyas. Malugayan pa ako ng luya, guys. So, ito yung luya natin ang babalatan at hiwain natin ng pahaba. Ayan, meron na tayong 3 hiwa na luya, malalaki. Mainit na tubig para sa ating sinabawang isda. Magpakulo lang tayo ng tubig. Lilinisan ko na yung ating kangkong. Huwag natin itapon yung kahoy niya guys kasi itatanim natin ulit para dumami pa. Tulad yan oh. Ayan, meron na akong natanggalan. Yan, itatanim natin ulit para dumami ang ating kangkong dito sa palibot ng bahay nila madam. Ito yung tangkay ng ating kangkong guys. Hindi ko siya itatapon. Ayan. So, ayan na ang ating dahon ng kangkong. First harvest ko pa lang guys. Ayan. First harvest natin sa ating kangkong. Marami-rami na konti. 3 punuan yung tinanim ko dati guys. Ayan. Dagdagan natin para lalong dumami. Makapamigay tayo sa ating mga kasamahan. So, ayan na. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, kulong-kulo na nga. Lagay natin yung ating isda. Parang maliit yung sabaw ko guys. Dagdagan natin. So, antayin lang natin siyang kumulo guys. Din mayroon yun maglitaw na parang mga bubbles. Tatanggalin natin. Bago ilagay yung ating sibuyas, kamatis at saka luya. Ito na guys, ang ating isda. Nagbubbles na siya. Tatanggalin lang natin. Ayan. Yung dugo siguro ng isda ito guys, lumabas. Kaya tatanggalin lang natin. Pag makuha na natin yung bubbles, pwede na natin ilalagay ang ating kamatis, sibuyas at saka luya. Din sabayan na rin natin ng asin. At atin lang siyang tatakpan. Tingnan natin ang ating isda guys. So ilalagay na natin yung ating kangkong. Yan, atin lang diin pa baba guys ang ating kangkong para maluto. So mayroon tayong sili, 2. Then ilalagay na rin natin yung ating sibuyas na dahon. Takpan lang natin. Ayan, tingnan natin kung kumulo na guys, kung naluto na ba yung ating kangkong. So, kailangan lang siya hindi masyado malambot. So, lagay na natin itong ating kalamansi juice. Ayan. Then, tatakpan at papatayin na ang apoy dahil luto ng ating sinigang.